So ito daw ay 1,600 watts. Wow, mga ka-DIY, ang laki nun. Pero scam yun mga ka-DIY. Na-scam ako ni Peito Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, meron kayong nire-request na reviewin natin mga ka-DIY. So ito ay power inverter from Peito. So Peito yung brand niya mga ka-DIY. So, ang DC input nito ay 12 volts or 24 volts. Automatic na siya. And then, syempre, yung voltage range natin, mas mataas. Depende kasi kung 12 volts or 24 volts. So, minimum natin is 10 volts, maximum 30 volts sa 24 volt system. So, ito daw ay 1,600 watts. Wow! Mga ka-DIY, ang laki nun. Pero scam yun mga ka-DIY. Na-scam ako ni Peito Akala ko legit. Legit naman siya na power bank inverter mga ka-DIY. Pero yung 1,600 ay peak power mga ka-DIY. Peak power. Usually yun kasi yung ina-advertise nila Yun yung pinagyayabang nila sa Shopee o kaya Lazada, yung peak power. Pero yung rated power, yan talaga yung actual na ginagamit natin continuous. So itong version na to ay 1,600 watts peak. Continuous power niya ay 700 watts mga ka-DIY. So meron ding 1,000 watt version, yung PX1000. Ang peak naman niya ay 1,000 at ang rated power ay 400 mga ka-DIY. So ayun, yan yung manual niya, pinakita ko na kaagad. So pakita natin yung laman. Oh, meron nga palang mag-hi mga ka-DIY. Hello, Maki DIY, subscribe! Oh, ayan So, meron siya ditong battery cable, tsaka car, cigarette, plug, wire. Tapos, ito na yung mismong inverter natin, mga ka-DIY. So, si Peito. May ka-DIY tayo May mga nagko-comment kung okay daw ba si Peito. So, malalaman natin. So, yung binili ko pala ay yung PX model nila. Kasi meron to yung kulay black, yung luma. Dati ko na rin nakikita yon. Sabi naman nila pure sine wave. Ito naman yung latest version niya. Mas modern yung itsura niya mga ka-DIY. Ang ganda. Dark gray, parang kotse Bagay na bagay to sa kotse. So ayan, Peito. Tapos, may QC pass pa siya Mukhang legit naman. Maganda siya mga ka-DIY. Maganda yung physical appearance niya, maganda, pogi. Pogi mga ka-DIY. At ayun nga, yung model ay PX 1,600 watts pure sine wave inverter. And then nandito rin yung input voltage natin, automatic na siya, 12 volts or 24 volts. Frequency 50 Hz or 60 Hz. Tapos may USB output din siya. So ayun, ito pala yung pindutan kung gusto nyo i-select ay 50 Hz or 60 Hz. So, pag nakalubog, 60 Hz. Pag nakalabas, 50 Hz mga ka-DIY. On-off switch, AC output, at syempre, yung cooling fan at saka yung battery input natin. So, ayun. Buhayin natin at testingin. Siya nga pala, bakit? Presyo muna pag-usapan natin. Nabili ko to ng 2,000 mga ka-DIY. Pero yung regular price nito, ni Peito na 1,600 watts model, ang presyo talaga nito SRP ay 2,680. Pero nabili ko siya ng 2,000 lang kasi gumamit ako ng voucher, di ba? Galingan niyo sa paggamit ng voucher mga ka-DIY kapag bibili kayo sa Shopee. Kasi lagi namang mayroong voucher si Shopee I-check niyo lang kung ano yung available. Yung 1,000 watt version naman, yung isa nga sabi ko na 400 watts rated power, ayun, yun ang 2,000 pesos mga ka-DIY. Pero dahil nga may voucher, ito na yung kinuha ko, yung mas malaki na. Kasi, yung voucher kasi nung 2,000, konti lang yung voucher nung 2,600, ang laki. Kaya yun na yung binili ko, halos same price lang sila. Yung 1,600 na yung binili ko na version mga ka-DIY. Compared natin yan, dito, ito ay 400 watts, 800 pesos. Pero ito kasi ay modified sine wave mga ka-DIY. So, 800 pesos, modified sine wave, 400 watts. Sabihin natin ito yung 1,000, i-compared lang natin. So, 800, kunwari ito yung 1,000 version na 2,000. So, 800, 2,000. Sa pagitan nila ay ito, yung DIY na pure sine wave inverter. Ito, rated power naman ito ay 300 watts. Ang surge ay 600 watts. Kaso, wala siyang bahay. Lalagyan mo pa ng
mga connectors tsaka cooling fan mga ka-DIY. Ang presyo nito ulit ay 800, ito ay 1,500, ito ay 2,000. So pili ka na lang. Kung meron ka namang extra budget, kung ako sa inyo talaga mga ka-DIY, ito talaga. Kasi 2,000 siya, meron ka ng pure sine wave inverter, pero malalaman natin kung legit. Pero sa presyo muna yung pag-usapan natin. Gawa tayo ng thumbnail. So ayan, thumbnail. Which is the best inverter for you mga ka-DIY. So ayun. So meron tayong modified sine wave, pure sine wave DIY, at pure sine wave na kompleto na. Ikakabit na lang natin yung battery mga ka-DIY. So ayun na, 800, 1,500, 2,000. So kung may extra budget ka, yung 1,500 mo, dagdagan mo na 2,000 pesos. O, 2,000 pesos yung 1,000 watt version, o kaya 1,600, gumamit ka ng voucher. So ayun, ulit-ulit na ako, no? So ayun, proceed naman tayo, testingin natin siya mga ka-DIY kung legit ba yung clean na pure sine wave at saka kung legit ba yung 700 watts na capacity niya mga ka-DIY. Buhayin muna natin, kabitan natin ng supply or battery. So may power supply ako dito, ito muna gamitin natin para lang mapakita ko sa inyo yung kanyang screen. Mamaya ikabit natin sa 100 Ah na battery. So yan, nakakonect na. I-on natin mga ka-DIY. Ayun. So nakikita yung supply voltage natin at ito yung output voltage. So nag-start siya mababa pataas. So ang output natin ngayon ay 224 volts. Dito parang nagbi-blink, no, pero sa actual naman hindi siya nagbi-blink. Sa camera kasi yan eh. So tingnan natin ngayon kung tama yung 224 volts gamit yung ating tester at saka kung pure sine wave ba siya mga ka-DIY. Yun pala yung maganda dito, no? Kasi 12 or 24 volts na siya. Saktong-sakto sa ating SCC. Kasi yung ating POW-MR pwede siyang 12 volts or 24 volts. So matchy-matchy sila mga ka-DIY. Yung battery natin na 100 Ah, dagdagan nyo na lang ng isa pa, meron ka ng 24 volts. Medyo malaki na yung backup capacity mo nun. So check natin yung output. Kung 220 talaga. So ayun, dito 224, sa ating tester 222. So okay lang yun, konting difference. Ngayon, pure sine wave ba siya? Tingnan natin mga ka-DIY. Ayun, no, ang ganda ng sine wave, perfect. So legit na legit si Peito mga ka-DIY, pure sine wave. Tapos nakikita nyo 60 Hz. Para gawing 50 Hz, papakita ko lang sa inyo. Pindutin natin yung maliit na pindutan dito, patayin nyo, and then buhayin nyo ulit para mag-activate yung change ng frequency. So ayan, 50 Hz na siya, o, diba? Nakita nyo. Ibalik natin sa 60 Hz. Pag binabalik nyo yung frequency kasi dapat patay muna siya. Tapos saka natin buhayin ulit. So ayun, 60 Hz na siya mga ka-DIY. And kita nyo ba, diba? Unti-unting tumataas yung voltage hanggang sa maging 220. So goods na goods si Peito mga ka-DIY. Patayin natin. Ngayon, buksan natin para makita nyo rin yung loob. So, meron niyang 4 na tornilyo. 1, 2, 3, 4. Yung USB output naman niya, standard lang. Hindi siya ganun fast charging. So, kapag yung mga normal charging lang yung speed niya mga ka-DIY. 12 watts. Ay, 10 watts to 15 watts. So, tingnan natin yung loob ni Peito. So, ito siya mga ka-DIY. Ayun, no? So, goods na goods naman, no? Malinis. Mukhang pure sine wave talaga kasi meron siyang SPWM board dito. At tas may relay pa siya. Kaya pala naririnig ko mga ka-DIY, hindi siya may lumalagitik sa loob. So, kapag in-on natin yung switch, ino-on din yung relay. So, may dual siya. So, ayan. Ayan na yung loob niya. Ayan yung mga MOSFET natin, tsaka diode.
Tsaka yung ating high frequency transformer. Tsaka malaki rin yung cooling fan niya mga ka-DIY. Hindi siya 40mm, tingin ko mga 50mm to. 50, malaki siya, hindi siya compared, hindi siya kagaya nito na 40mm na makapal. Ito ay nasa mas malaki, 50mm. Tsaka maluwag pa, pwede pa natin tong lagyan ng relay switch kagaya nung ginawa natin na automatic na relay switch dito sa ating modified sine wave mga ka-DIY. Pwede rin natin gawin dito para meron tayong LVD disconnect. So ayan, ngayon ikabit natin yung 100Ah na battery at testingin natin. So, ayan, nakabit na natin sa ating Gentai 100Ah na battery. Mag-ingat pala kayo, may mga nagbebenta daw ng peke nito. Ang laman pouch ba? Pouch cell mga ka-DIY. So, hindi naman tayo nakachamba pa, hindi natin alam kung nag-iba na ba si Gentai o tumaliwas na ba siya ng landas o legit. Ito kasi legit yan sure na sure naman tayo dyan Ewan lang natin ngayon. So, turn on natin mga ka-DIY. 13.5. Isaksak ko tong AC na electric fan mga ka-DIY. So, buhayin natin yung ating AC fan mga ka-DIY. So, ayan, walang kahirap-hirap. Walang ugong mga ka-DIY. So, kayang-kaya ang AC fan mga ka-DIY. Lagyan natin ng wattmeter para makita pala natin. So, yung ating wattmeter. So, kumakawang lang kasi yun. So, ayan. Nasa 48 watts mga ka-DIY. 46 watts. So, goods. Kayang-kaya ang ating AC fan kasi 700 watts rated power naman to So magdagdag pa tayo ng load mga ka-DIY. So alam nyo ba to? Pang print yan ng DIY Pinoy sombrero kaso hindi kayo bumibili. So try natin. Joke lang, okay lang yan mga ka-DIY. Basta i-subscribe at i-like nyo lang yung ating YouTube channel. Ayos na yan mga ka-DIY. Tapos bili na lang kayo gamit yung ating link. So ayan, saksak natin. Alam ko ilang watts na ba to. I-turn on natin. Yun So 600 watts na siya mga ka-DIY. So nasa 550 watts pala tong ating pang print ng sombrero. Sa sombrero kasi itong mga ka-DIY ayun. So para siyang plancha. So 600 watts kasama yung ating AC fan. So 600 watts. So ano pa bang pwede nating idagdag para saktong 700 watts? So ito naman heat blower mga ka-DIY ay nasa 273 watts. 273. I-overload natin. Pagsabayin natin kasama yung ito. Kasama ito. Ayan, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayun bumabagsak. Nahihirapan na yung inverter natin. So, hindi siya namatay, hindi nag-overload, pero nagto-throttle yung ating load. Kasi parang tinatry niya mga ka-DIY Tinatry niya na paganahin. So, goods naman, hindi lang natin na-overload kasi nga nata-throttle natin kasi heating device sila, binababaan niya lang yung power. So nakakaya pa niya.
So buhayin ulit natin. Blower at saka electric fan naman. So ayan, blower at saka electric fan. Kayang-kaya mga ka-DIY. Try kaya natin sa aircon mga ka-DIY. Aircon na kagad para masubukan natin yung rated power na 700 watts at saka surge natin na 1,600. Yung aircon namin mga ka-DIY ay 1.5 horsepower yon sa pagkakatanda ko. So try natin sa aircon. Sa mga normal device, 700 watts tingin ko naman walang problema sa kanya mga ka-DIY. Kayang-kaya ni Peito kasi legit naman siya na inverter. Tsaka yung blower natin, automatic. Pag heavy load talaga, gumagana siya. Pag wala ka ng load, namamatay din. So, goods yan. So, ayan mga ka-DIY, try naman natin sa aircon. So, ayan na siya, nakaset up yung ating 100Ah na battery. At nakasaksak na. So, i-on natin yung aircon. Yung setting ko dyan, 27 degrees lang ha, yung normal usage namin. So, tingnan natin kung kaya ba niya i-start at paganahin yung ating aircon gamit si Peito. So, wala pa. Nagre-ready pa yung ating aircon, mga ka-DIY. Hindi pa sumisipa yung compressor. Uy, yun, nagparamdam na siya mga ka-DIY. Narinig ko na yung fan ng ating inverter. O, yun. Ano yun? Mukhang na-overload. Hindi niya kaya mga ka-DIY. Sorry na lang. Hindi kaya ni Peito ang ating aircon. Kahit naka 27 degrees lang. Overload na siya mga ka-DIY. So, ayun, siguro yung mas malaking version na lang, yung 2,000 watt or yung 1,000 rated talaga. Ito kasi 700 lang eh. Try pa natin, tingin ko kailangan na nating i-reset siya. Ayun o. So, nireset na natin siya. Okay naman, nabuhay pa siya. So, meron siyang protection, overload protection. So, si Peito ay hindi pwede sa aircon. Itong version na to. So, 700 watts lang naman kasi mga ka-DIY, kaya wag na tayong demanding, kawawa naman si Peito. Pero sa mga normal na load, TV, rep, electric fan, ilaw, walang problema mga ka-DIY, plancha, basta yung mga 500 watts, kaya yan. So, ayun. Pero ito naman kasi is backup. So, hindi mo naman yan gagamitin sa plancha. Gagamitin mo yan sa TV, ilaw, wifi, laptop. Goods na goods si Peito mga ka-DIY. So, ayun. Kung interested kayo, check nyo na lang yung YouTube shopping link dito sa screen. Click nyo yan. Bandang left. So, ayun lang mga ka-DIY and thank you for watching.